Kada first Saturday ng ating mga buwan sa kada taon, lagi tayong nandito sa Katedral ng Dagupan ng alas 8 ng umaga upang laging pagdiwang at humingi ng paghilom sa ating Diyos. Kaya po tinatawag natin na Healing Mass. Let me share 3 realities, 3 katotohanan, 3 salita na ating pagninilayan ngayong araw. Ang unang salita ay feel, pakiramdam. Lahat tayo nakakaramdam. Lahat po tayo may pakiramdam. Bilang tao, lahat tayo may pakiramdam, nakakaramdam. Kahit yung mga inaakala nating mga manhid, sila po ang pinakamadalas nakakaramdam. Ayaw lang nila ipakita na nasasaktan at may nararamdaman sila. Bilang tao, lahat tayo may pakiramdam. Kaya nga ang tawag sa may isang sakit ay may masamang pakiramdam. Lahat ng may sakit, ang tawag natin din sa kanila, masama ang pakiramdam. Pero what is the good news? Jesus Christ is God and also a true man. Ang Diyos na si Jesus, naging tao din katulad natin. Ibig sabihin, naramdaman ni Jesus kung ano yung mga naramdaman natin. May pakiramdam din si Jesus. May ininda rin siyang sakit. Lalo na nung inialay niya ang buhay niya para sa atin. Sa krus mismo. May pakiramdam din siya. Kaya ang imbitasyon sa atin, we allow God to feel what we feel. Sabihan nyo lang siya kung ano nararamdaman ninyo. Sabihin nyo sa Diyos, Panginoon, masakit ang kasukasuan ko. Panginoong Diyos, sumasakit ang ulo ko sa mga anak ko. Panginoong Diyos, sumasakit ang tiyan ko. Panginoong Diyos, masama ang pakiramdam ko. Ang Diyos na si Jesus, alam niya at naranasan niya kung ano ang nararamdaman natin. We allow God to feel what we feel. The second word is heal. Paghilom, paggaling. Kahit sino po sa ospital, iisa lang po ang hangarin. Dito po sa ating katedral na nandito ngayon, iisa ang hangarin. At ano yun? We ask God for healing. Paghilom, paggaling. Lahat po tayo gustong gumaling, hindi po ba? Kahit sino po dito, manggagamot man, nurse man, o kahit yung mga bata, gusto ng bawat isa ay gumaling. Pero bilang tao, healing takes time. Ang tawag sa mga may sakit sa ospital ay pasyente. Because the virtue that they are carrying is the virtue of patience. Pero ito po ang paanyaya sa atin, lalo na po sa mga may inaalagaan tayong may sakit, at sa atin po mismo kapag tayo may sakit, be patient. Kayo po na may sakit, ang tawag sa inyo, patient. Pero be also patient. Mapagpasensya din po kayo. Pero mas mahirap po na hindi lang po na may sakit. Mas mahirap pong maging mapagpasensya. Sa mga nag-aalaga dito po ng mga may sakit, napapagod na po ba kayo? Sa mga may karamdaman na dito na sobrang tagal nang iniinda, napapatanong po ba kayo sa Diyos, Panginoon, papagalingin mo ba ako? And the invitation for us today is healing takes time. Maging mapagpasensya. The third word is kneel. Pagluhod. Noong mga seminarista pa lang po kami, nila Father Billy at Father Joselito, kada Sabado ng hapon, pumupunta po kami sa mga barangay, sa Barangay Palapad sa San Fabian, upang bumisita sa mga mahihirap, sa mga minamahal naming mga kapatid sa barangay. Isa sa mga hindi ko makakalimutan ay si Nanay Conching. Si Nanay Conching ay matanda na, around 70 years old, may arthritis na, at may katarata sa mata. Kada hapon ng aming apostolate, ang ginagawa namin, nagdarasal kami ng Divine
Mercy Chaplet. At isa sa mga hindi ko makakalimutan, nung nagdasal na kaming dalawa na kasama ko, nakaupo lang. Bigla-bigla si Nanay Conching lumuhod. Sa loob ng bahay nila, hindi tiles. Yung magaspang na semento ang sahig nila. Ibig sabihin, masakit sa tuhod. Anong paalala po sa amin? Nakakakonsensya na kaming mga bata. Nakaupo, na no choice kami, lumuhod na kami. Pero ito po yung paalala sa atin. The lowest point in our life is not when we get sick. The lowest point in our life is that when we all kneel. Ang pinakamababang yugto ng ating buhay ay hindi yung may problema tayo, may pinagdadaanan tayo, may pasanin tayo sa buhay. The lowest of low of our life is when we kneel down in prayer. Kaya po, pinaanyayahan ko po kayo, kung kaya nyo pang lumuhod sa harapan ng Diyos para sa panalangin, huwag kayong matakot lumuhod. May isang mongha na nakakita ng demonyo. Ano ang description sa demonyo? Siyempre, una, maitim. Pangalawa, pangit. Ikatlo, may sungay. Kaapat, may buntot. Pero yung ikalima, napansin ng mongha, walang tuhod ang demonyo. Anong ibig sabihin nun? The devil is full of pride. He is not humble. Tayo po na may tuhod at kayang lumuhod. When you can kneel, we kneel. We kneel down in prayer. Dahil sa ating mga pagkakataon na nasa baba tayo, when we are in the lowest point of our life in prayer, during kneeling down, the Lord will raise us up. Panginoong Diyos, tulungan mo kaming lumuhod sa panalangin upang humingi ng iyong paghilom. At sana maramdaman namin ang iyong presensya ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen.